Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ikatlong linggo ng ating paghahanda para sa Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, pinalahanan tayo ngayon ng ating mga pagbasa tungkol sa tubig ng buhay sa Jesus na ating tinanggap noon sa binyag. Siya pa rin ang tubig ng buhay na patuloy na pumapawi ng ating uhaw. At upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, ating pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubhak nagkasala sa isip, salita at sa gawa sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo ng lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatira pa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, talagang uhaw na ang mga Israelita. Kaya sinumbatan nila si Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga hayop? Kaya taimtim na nanalangin si Moises sa Panginoon. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig na nila akong batuhin. Sumagot ang Panginoon, magsama ka ng ilang pinuno ng sambahayan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb.
hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Gayon nga ang ginawa ni Moises at ito ay nasaksihan ng mga kasama niyang lider ng Israel. Ang lugar na yaon ay pinangalanan nilang Masa at Meriba dahil sa dooy nagtalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila ang Panginoon. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan sila ng Panginoon o hindi. Ang salita ng Diyos. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kaniyang harapan na may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginoon, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa Kaniya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Panginoon, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kaniyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang. Nang nasa Meriba sa ilang ng Masa, ako ay tinukso doon, ay sinubok na inyong magulang. Bagamat nakita aking ginawa, silang nakinabang. Panginoon, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay meron na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya ay tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa Kaniyang kaluwalhatian. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Sapagkat nung tayo'y may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay, alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may mga has na gumawa nito, alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Ang salita ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, dumating si Jesus sa isang bayan ng Samaria na wag na Sicar. Malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagat siya ay napagod sa paglalakbay, halos katanghaliang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya. At kayo naman bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." "Ginoo," wika ng babae, "malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na bibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus, "Ang uminom sa tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na bibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalon at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo,
nang hindi na ako mauhaw ni pumarito pa upang sumalok. Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang, ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Tumugon si Jesus, maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating ng panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba. Sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong narito ang Mesiyas, paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy roon, sabi ni Jesus. Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus. Kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, nananampalataya kami ngayon hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakikilala namin siya ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. So, inuulit ko po na pag tayo ay kinukrusan itong Ebanghelaryo, tayo ay mag-antanda ng krus. Patunay na tinatanggap natin ang blessing galing dito sa Ebanghelaryo. Tayo ay nasa 3 linggo na ng Kwaresma, yung ating 40 araw ng paghahanda. So yung 40 araw nabawasan na ng 3 linggo. At itong 3 linggo, ito yung una at 2 linggo, preparehasyon sa 3 taon, preparehas yung pagbasa, magkaiba-iba lang na gospel, pero preparehas ang tema, unang linggo, tungkol sa pagtukso, 2 linggo, tungkol sa pagbabagong anyo. Dito na tayo nagkakahiwa-hiwalay, yung 3 taon sa 3 linggo. So ngayong taong ito, ang ating focus ay sa tubig ng buhay. Dahil ito na yung scrutiny. Ito na yung linggo ng pagtatanong doon sa mga magpapabinyag noon. Kasi ang pagpapabinyag noon ay mga may edad. So tinatanong na sila ngayon dito, anong pangalan mo, bakit gusto mong pabinyag, mga ganon, no? Yung scrutinium at hanggang sa 5 linggo ng Kwaresma, maraming mga series na mga tanong yon sa mga catechumens, ang tawag sa kanila catechumens. So tayo na yun dito sa natin itong paghahanda natin sa Pasko ng muling pagkabuhay. Tayo rin ay tinatanong dahil tayo rin ay naghahanda sa pagpapanibago ng ating pangako sa binyag. Sa binyag, tayo tumanggap nitong tubig ng buhay. Tubig galing sa tagiliran ni Jesus. At tayo tinatanong ngayon,
Kagaya nitong Samaritana, ang si Jesus ay nagkaroon siya ng itong Samaritana at si Jesus nagkaroon ng pagkakataon na magtanungan sila. Sa pagtatanong, hindi lamang para malaman kung ano yung mga ng babae at ni Jesus, kundi dito gusto ng ating simbahan na tayo rin ay ma-engage tayo sa pagpapalago ng ating pananampalataya. Dahil marami sa atin nagsisimba. Marami sa inyo dito nagsisimba nga, pero lumalago ba ang ating pananampalataya? Nang ibig sabihin, nauunawaan ba natin ang ating pananampalataya? O simba lang ng simba tayo, pero hindi naman tayo lumalago. Pagkapasok sa simbahan, mabait, paglabas, masungit. Pasok na simbahan, nakangiti. Paglabas ay nakangiwi. Pasok ng simbahan ay maraming hinihingi. Pag labas ng simbahan ay marami din naman palang pambili. So, ano talaga ba ang ating pananampalataya? Ito ba talaga ay lumalago o nagiging routinary na lang? Nagiging routinary na lang ba ang ating pagsimba? Mayroon bang nangyayari sa ating buhay? So ito yung dialogue na nangyari dito sa kay Jesus at sa Samaritana. Yung dialogue na yun ay hindi lang para magpalipas oras lang, kundi para talaga ma-engage tayo. So ngayong Kwaresma, dapat na-engage tayo, hindi lamang sa mga obligasyon natin sa Kwaresma, kundi na-engage din natin ang ating sarili para palalimin pa natin magtanong tayo. Tanungin natin ating sarili, ako ba'y may pagbabago sa pananampalataya ko ba? Nagbabago ba ang pagkatao ko? O baka taon-taon ay ganito lang, tumatanda lang, pero ang pagkatao ay ganun pa rin. Bata-bata pa rin. Ganun pa rin ang pagkatao. Masungit pa rin. Mainggitin pa rin. No? Matapang pa rin. Mayabang pa rin. No? Kailangan na, kaya taon-taon natin pinagdiriwang to, para taon-taon ay atin talagang masuri ang ating sarili, matanong natin ang ating sarili. Tinatanong tayo ng Diyos. No? Kung tayo ba ay nasumpungan ba natin ang tubig ng buhay? No? Itong tubig ng buhay na si Jesus, tinanggap natin sa binyag. Hindi lang yun isang ritual, ang binyag. Yun ay, sabi ni Jesus, yun ang buhay na walang hanggan. So hindi ito yung hinahanap ng mga explorer, ng mga treasure hunter, na yung fountain of youth. Hindi, wala naman talagang ganun, fountain of youth. Kundi ang sabi ni Jesus is yung buhay na walang hanggan. At anong buhay na ito na walang hanggan? Ang pagiging anak ng Diyos. Kung ikay nabinyagan, ikay anak ng Diyos forever. Hindi ka anak ng Diyos pag ikaw ay hanggang senior lang, hindi. Kundi anak kayo ng Diyos hanggang sa kabilang buhay. Pero kailangan palaguin mo. Kailangan natin itong pinapalago ang pagiging anak ng Diyos na ito. Dahil hindi ito automatic. No? Kagaya mo, nagsinilang ka ng nanay mo, automatic, lumalago ka. Pakainin ka man o hindi pakainin, lumalaki ka. Ngayon nga lang, naging bansot pero lumalaki pa rin kahit bansot. No? Pero itong tubig ng buhay na tinanggap natin sa binyag, kailangan pinapalago natin. Buhay nga tayo, pero kailangan pang palaguin natin itong pananampalataya na tinanggap natin sa tubig ng buhay sa binyag. Kaya si Jesus nakipag-engage sa atin. Dito sa Samaritana, nakipag-engage sa dialogue. So ang Diyos nakikidialogue din sa atin. At yung dialogue na yon ay
tuturo sa atin sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pakipagrelasyon sa Diyos. Bakit ba tayo nagsisimba linggo-linggo? Para humingi ng humingi lang ba? Dahil marami tayong mga gustong bilhin, marami tayong gustong makuha, marami tayong gustong ma-achieve sa buhay. Ganun ba ang dason para tayo sisimba? Kung ganun, di makasarili ka. Tinuturuan ka ng simbahan maging makasarili. Pag ganun ang purpose mo sa pagsisimba, hingi ng hingi para dumami ang kung ano-ano sa iyo. Hindi ganun ang pagsisimba. Ang pagsisimba natin para lumago ang ating ugnayan sa Diyos. Para lumalim ang ating relasyon sa Diyos. At ito yung sinabi ni Jesus dito sa Samaritana, pinakilala na ang Ama. Na hindi lang dito, dyan magsasama, kundi sa espiritu at katotohanan, tayo ay dapat ay namumuhay sa katotohanan ng ating relasyon sa Ama. Na ang buhay natin ay dapat buhay na katotohanan. Hindi yung dahil nandito tayo sa simbahan, kaya mabait tayo, pero pag uwi sa bahay ay demonyo. No? Dahil katabi mo ngayon ang jowa mo, kaya ikaw ay behave. Pero pag nakatabi mo naman yung kaklase mo, ikaw ay behave. No? So, nag-iiba ang anyo, nag-iiba ang ugali. Hindi yun ang tubig ng buhay. Hindi ganyan ang tubig ng buhay. Tubig ng buhay ay hindi lamang eternal, kundi consistent. No? Yung tubig ng buhay ay hindi lamang hanggang sa walang hanggan, kundi ito rin ay mayroong pagiging loyal, pagiging tuloy-tuloy. At yung tuloy-tuloy na yon ay yung ating pakikipag-ugnay sa Diyos. Kaya ito yung tinuturo ni Jesus dito sa babae na ito. Kaya yung ugnayan na yon ay nagkaroon ng pagbabago sa babaeng Samaritana. Ano yung pagbabago na yon? Hindi lamang dahil sa nakilala niya ang Diyos, Ama, nagkaroon siya ng ugnayan sa Ama, hindi lamang hanggang doon. Kung totoo yung ating pakipag-ugnay sa Diyos Ama, dapat magkaroon din tayo ng pagbabago. At yung pagbabago, ito yung kulang sa atin. Yung pag-ako, pag-amin, pag-surrender natin na ako nga ay mahina, ako may kasalanan. Bakit ang Pilipinas ay hanggang ngayon ay hindi umaangat? Dahil walang umaako ng kasalanan. Lahat ay tinuturo kung kani-kanino ang kasalanan. Hanggang sa kay Lapu-Lapu, tinuturo ang kasalanan. No? Kung may sunod pa kay Lapu-Lapu, kay Sapsap, kay Talakitok, ituturo pa, kay Galunggong, ituturo sa lahat-lahat ang kasalanan. Pero walang umaako na Pilipino na ako ay may kahinaan, ako ay may kasalanan, ako ay may nagawang pagkakamali, no? Tayo nga ay mga Katoliko, mga Kristiyano, pero bihira sa atin ang umamin ng ating pagkakamali sa ating lipunan. Nakakamali tayo, kukumpisal tayo, pero mga personal na, pero yung systemic na kamalian, tuturo lang natin yung sa iba. Pero kasama tayo dun sa sistema ng pagkakamali ng lipunan. Hindi naman yan na mangyayari sa opisina nyo, kung bakit ganyan nangyayari sa opisina nyo kung hindi ka kasama dyan, ikaw nagbubulag-bulagan, nagpipipipian ka. Pero kasama ka sa sistema, pero ayaw. Sila lang may kasalanan. Wala akong kasalanan dyan. Wala akong pakialam dyan. Wala naman akong kinita dyan. Wala kang kinita pero naaambunan din naman.
So kaya, walang pagbabago. So hindi sapat na tayo ay may relasyon sa Diyos. Hindi sapat na tayo nagsisimba. Kailangan pa rin, kagaya dito sa Samaritana, yung ating pag-surrender ng ating kahinaan. Kilalanin natin na ako'y mahina, kilalanin natin na ako'y may kamalian, kilalanin natin na ako'y nagkamali, kilalanin natin na ako nga ay may nagawang pagkakasala. Dahil hanggat hindi natin kinikilala, hindi rin natin yan mababago. Hindi rin natin aayusin. Hindi rin natin yan ma-overcome. At uulit-ulit lang yan, paulit-ulit lang at palalim ng palalim yung pagkalugmok natin. Pero itong Samaritana, nang nakita niya, naramdaman niya yung pakikipagkaisa sa kanya ng Ama, sinurrender niya, inako niya kay Jesus ang kanyang kamalian. Na siya ay maraming asawa, hindi lang asawa pala, kundi maraming kabit. Naging kabit siya ng marami. Inako niya na siya ay naging kabahagi ng sistema ng maruming pamumuhay. Na yun ang mahirap at marami sa atin ang ayaw pang gawin. Sana masimulan natin. Dahil hindi tayo makatutuloy sa another step, yung ginawa nitong Samaritana, na ito ang ating panawagan sa atin ng Diyos, maging misyonero. Hindi natin magagampanan yung pagmimisyon hanggat hindi natin nababago ang ating buhay. Totoo, nag-apostolate kayo, nag-outreach tayo, pero lahat yun ay mga lang. Dahil schedule ng kumpanya nyo na mag-outreach, kaya sumama ka, merit din yun, dagdag sahod, dagdag points. No? Kanyang organisasyon nyo, may mga outreach, may kwanang apostolate ninyo, may apostolate ang inyong organisasyon. So sama ka dahil masaya, pagkatapos ng feeding ay mayroon ding feasting, may excursion pa, no? Pagkatapos ng medical mission, mayroong mga outing. So nagiging dahilan lang yung mga outreach na yon or apostolate na yun para sa outing talaga. Hindi naman talaga yung para may makon lang yung. So wala talaga doon ang misyon. Hindi talaga siya tunay na misyon. Dahil ang tunay na misyon, ito ay nag-uugat sa transformasyon. Kung walang transformation sa buhay mo, hindi talaga lubos yung ating pagmimisyon. Kaya, pag hindi lang napasalamatan, tatampo. Pag hindi lang na-recognize, walang plaque, walang tarpaulin, ay bakit wala ako dyan, wala dyan sa picture ang pan ko. Tatampo. Pero itong babae, yung kanyang pagmimisyon, umuwi sa doon sa bayan niya, inakit niya lahat ng mga tao papunta kay Jesus. Sabi ng mga tao, hindi dahil sa iyo kaya kami lumapit sa Kanya. Hindi dahil sa iyo kaya kami ay nakinig sa Kanya. No. So siya ang nag-akit, siya ang nagdala sa kanila kay Jesus. Pero pagkatapos, sabi ng mga tao, hindi ka ang kwan. Si Jesus. No. Ganon ang misyonero. Ganon ang misyonero na bago. Hindi nag-aantay ng recognition ng kung ano-ano pang mga plaque. Dahil binago muna siya ng tubig ng buhay. At yun ang eternity natin. Yun ang walang hanggang buhay natin. Hindi ka mawawalan, hindi ka manghihinayang, hindi ka magtatampo dahil hindi ka napansin. Hindi. Dahil alam mong mayroon kang buhay na walang hanggan sa Diyos. Dahil yung pagmimisyon mo ay nagampanan mo dahil ikay binago ng Diyos. At sana yan ang mangyari sa atin. Ngayong ika-3 linggo ng Kwaresma, sana tayo nga, mga anak ng Diyos, binyagan
ay maging buhay na mga misyonerong anak ng Diyos. At anong misyon ng anak ng Diyos? Pagtuturo, paglilingkod, at pagpapabanal. Magsitayo tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa isang Diyos amang makapangyarihan pangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Kristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa mga bago pa ng kapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaysa ng Ama sapagkat Diyos, sa pamagitan niya ginawa ang lahat, dahil sa ating pawang mga tao, dahil sa ating kaligtasan, sinanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya, lalang Espiritu Santo, kay Maria Birhen at naging tao. Pinako sa krus dahil sa atin, ipakasakit sa atin ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa 3 araw ayon sa banal na kasulatan. Makyat sa kalangitan at lumaklok sa kanan ng Amang may kapal. Parito siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon nagbibigay buhay, Nang gagaling sa Ama at sa Anak. sinasamba siya at pinarangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, at inihintay kong muling pagkabuhay ng manamatay, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Bumaling tayo sa amang maawain upang hilingin ang kailangan natin at ng sambayanan para ganap na tumalikod sa makasalanang pamumuhay. Ang ating tugon, Panginoon, dalisayin mo kami ng iyong maawaing pag-ibig. Panginoon, dalisayin mo kami ng iyong maawaing pag-ibig. Ang pandaigdigang simbahan sa pamumuno ng Santo Papa at mga obispo naway mapalakas ng loob ng lahat ng tinatawag para magbagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dalisayin mo kami ng iyong maawaing pag-ibig. Ang mga nahalal at inatasang mamuno sa gobyerno naway mapuspos ng diwa ng Kristiyanong paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dalisayin mo kami ng iyong maawaing pag-ibig. Ang mga apektado ng digmaan, hidwaan at kalamidad at pagbabago ng klima naway tumanggap ng saklolo. Manalangin tayo. Panginoon, dalisayin mo kami ng iyong maawaing pag-ibig. Ang bawat isa sa atin naway magsisi at magbalik loob sa Diyos ngayong banal na panahon ng Kwaresma. Manalangin tayo. Panginoon, dalisayin mo kami ng iyong maawaing pag-ibig. Ang mga may karamdaman at nagdurusa naway patatagin ni Kristong naghirap alang-alang sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, dalisayin mo kami ng iyong maawaing pag-ibig. Ang mga kaanib ng pag-ibig sa kapwa at tagapagtaguyod ng responsableng mass media ng Boletin Docentino at BMFM Spirit 103.9 at ng programa ng Balikhandog naway magpatotoo sa kanilang pananampalataya sa harap ng pagsubok. Manalangin tayo. Panginoon, dalisayin mo kami ng iyong maawaing pag-ibig. Ang mga yumaong kasapi ng pag-ibig sa kapwa at lahat ng lumisan na sa mundong ito, naway dalisayin ni Kristong nagkakaloob ng buhay na walang maliw. Manalangin tayo. Panginoon, dalisayin mo kami ng iyong maawaing pag-ibig. Dakilang Ama, sinugo mo ang iyong bugtong na anak upang tugunan ang pagkauhaw namin sa buhay, buhay na tubig ng iyong grasya. Tulungan mo kaming tanggapin ang kaloob na ito ng may pananabik. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
Sa lahat po ng mag-aalay, maaari na pong humanay sa gitna. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ito ating paghahain ay kalugdan ng Diyos na mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito pagain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din namin ipatawad sa kapwa-tao sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na kayo aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon sa kanyang paghingi ng tubig sa babaeng taga Samaria, kanyang pinagkaloob ang pananalig upang ang nilapitan niya ay sumampalataya sa pagkauhaw ng iyong anak, kanyang masidhing hinangad ng pag-ibig niya ay maipakilala sa mga sumasampalataya sa kanya. Kaya kaysa namang anghel ang siya at ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. May kapal ang iyong pangalan, na lang yung kaharian at lupain kagpupukay kadakilaan, nadakila ng lahat, naparito mong anak, siyang nagmulat sa bulag sa pilay ay nagpalakat, kiramay sa Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, dapat kang purihin ng kinapal sapagat sa pamagitan ng anak naming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang mga kaloob na ito naming inilalaan sa iyo. Ito naway maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo, nag-utos si pagdiwang ang misteryong ito. Nung gabing pinagkanulos siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon. Inabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan, ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Diyos mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. O Jesus, naming tas mo kami tanan, yun at magpakailanman. Ama, ginugunita namin pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at paakyat sa kalangitan, samantalang kanyang pagbabalik ay pinanabikan. Kaya bilang pasalamat ngayon aming iniaalay sa iyong buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo iyong anak nag-aalay ng kanyang buhay upang kami pagkipagkasundo sa iyo. Lubin mo kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan, isang diwa kay Kristo. Kami naway gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaisa ng mga apostol, mga martir, ni San Fernando at kaisa ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuris kararangal. Ama, ang handog na ito ng aming pagkipagkasundo sa iyo, magbunga rawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa panampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ang iyong lingkod na si Papa Francisco, ang iyong amang lingkod at ang tanang mga obispo at buong kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angka na ngay tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian, mga kapatid naming yumao, at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito ng taglay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makararating sing piling at sama-samang magtatamasan kaningningang walang maliw, sapagat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. And amen. Buong pag-ibig natin ngayong awitin ang panalang tinuro ni Kristo sa atin. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian
daranan sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tilay sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sa iyo nagmumula ang kaharian at pangyarihan, tangkaluan at tiang. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkaluban kami ng kapayapaan at pagkakaisaan sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, kapayapaan. Sa sanlibutan, haawa ka sa amin. Dero ng Diyos na nag-aalis mga kasalanan sa hanlibutan, niawa ka sa amin. Dero ng Diyos na nag-aalis makasalanan sa halimutan, ipagkaloob mo sa amin ang payapa. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong nanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakinabang namin sing banal na piging, pinagsasalo-salo namin ang bigay na mong pagkain. Ang ginanap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ama na yung pagpala, padama mong ikaw ang kapiling ng mga dumadalangin upang sing pangangasiwa ngayong dinarangal ang iyong nilikha ay magkamit ng kaligtasan at mga niligtas ay makapanatiling nagkakamit ng katubusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos nating banal na pagdiriwang, may tayong dala ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.